Ano kaya ang gagawin mo kapag naligaw ka sa isang matubig na gubat na pinamumugaran ng libo-libong buhaya? Bukod sa matinding lamig at gutom, ang masaklap pa ay di ka makakita ng maayos dahil nalaglag mo ang iyong salamin sa sobrang nerbiyos sa kakahanap ng daan palabas ng gubat. Dahil ganyan mismo ang nangyari sa 11 anyos na batang babae na si Nadia Bloom sa true story na ito. Kaya i-charge mo na ang iyong telepono at tablet. Tawagin mo na ang mga kaibigan mong buhaya sa basketball at buhaya sa chismis. Sabay-sabay nyo itong panoorin dahil sigurado akong ninervyusin kayo sa kwentong ito. Mr. Goodbye! Dahil sa angking yabong ng kalikasan at sinik na kapaligiran, kilala ang Winter Springs, Florida sa Amerika bilang isa sa pinaka-ideal na tirahan para sa isang US citizen. Tila kuha sa libro ang bawat sulok ng naturang lugar, hitik sa puno, tahimik at mapayapa. Sa katunayan, ginawaran ang Winter Springs noong 2011 bilang kasama sa top 100 places to live in the United States ng Money Magazine. Ang Winter Springs ay tahanan sa mahigit 30,000 na katao at kasama na rito ang pamilyang Bloom. Kinahapunan noong April 9, 2010, si Nadia Bloom, edad 11 years old, ay lula ng kanyang bike habang paikot-ikot sa kanilang pamayanan. Hilig ng dalagita ang pagbabike ng mag-isa. Aniya, sa pamamagitan ng pagbibisikleta, mas na-e-enjoy at na-appreciate niya ang kagandahan ng kapaligiran. Likas rin sa dalagita ang pagiging curious niya sa environment. Aniya, sa tuwing nakikita niya ang mga halaman at kakahuyan, tila may nag-uudyok sa kanya na lalong mag-explore ng kanyang kapaligiran. Sa madaling paglalarawan, interesado si Nadia na maging environmentalist. Ayon sa mga teachers ni Nadia sa school, maliit lamang daw ang interes nito na makibagay sa ibang tao. Ngunit sa kabilang banda, ang pagiging tila introvert daw nito ay nagbigay daan upang lalo pa siyang humusay sa kanyang pag-aaral. Anila, pag nagustuhan ni Nadia ang isang bagay, talagang litaw na litaw raw ang interes nito. Ang extraordinaryong behavior na ito ni Nadia ay dala ng kanyang Asperger's syndrome. Ang Asperger's syndrome ay isang uri ng diferensya sa pag-iisip. Ilan sa mga sintomas ng taong may Asperger's ay hindi angkop o malimit na pakikipag-interact sa ibang tao. Ayon sa mga doktor, isa itong uri ng high-functioning disorder na sa madaling sabi, hindi gaanong nakakaapekto ang naturang kalagayan sa normal na pang-araw-araw na gawain. Ngunit ayon sa kanyang ina na si Tanya Bloom, hindi naging balakid ang kondisyon ng kanyang anak na si Nadia upang ma-enjoy nito ang mga gusto niyang gawin sa kanyang buhay. At isa na rito ang pagtuklas at pag-experience ng nature na nasa paligid niya. Pagkalipas ng ilang minuto, siya ay huminto sa gilid ng kalsada. Gamit ng kanyang bagong biling digital camera, kumuha siya ng mga litrato para makapture ang kagandahan ng nature para sa kanya. Hindi lamang sa mga puno at halaman interesado si Nadia. Kasama sa kanyang fascination sa nature ay ang mga nilalang na naninirahan sa kakahuyan, katulad na lamang ng mga butiki, ibon, agila, kwago at iba pang uri ng insekto. Ngunit sa tila wonderland na experience para kay Nadia, isang nagbabadyang panganib ang naghihintay na sumalubong sa kanya. Dahil sa may layong 300 yards o mahigit 270 meters, isang wildlife conservation area ang makikita. At ang lugar na yun ay pinamumugaran ng samut-saring makakamandag na gagamba, mga ahas at ang pinaka-notorious na nilalang sa lugar na yun, ang mga buhaya. Ito ay ang Lake Jesup. Ang Lake Jesup ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Winter Springs, Florida. Ang naturang lake ay may lawak na 64.5 square kilometers at may lalim na 10 feet. Ayon sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, ang naturang lake, tulad din ng mga lansangan sa Pilipinas, ay pinamumugaran ng mahigit sa 13,000 na mga buhaya. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na mapanganib ang mga buhaya. Kahit na madalang itong umatake ng hindi pinuprovoke, marami pa rin na-report na related sa alligator attacks, lalo na sa Florida. Ayon sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, simula 1948, may naitalang 442 alligator attacks kung saan marami sa attacks na ito ang may namamatay. Kaya kung magpapatuloy sa pag-i-explore na mag-isa si Nadia sa naturang lugar, hindi malayong madadagdagan ng isang bilang ang report na yon.
Bukod sa warning ng kanyang mga magulang, hindi rin nagkulang sa paalala ang eskwelahan at mga otoridad sa mga mamamayan doon na kung maaari ay iwasan ang naturang lugar. Ngunit para kay Nadia, nakakamangha raw maging parte ng lugar kung saan walang polusyon, walang ingay ng tao at walang mga buildings na makikita. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang peaceful nature experience na ito ay ang babasag sa katahimikan ng mga mamamayan ng Winter Springs, lalong-lalo na sa pamilyang Bloom. Abala sa iba't ibang gawaing bahay, napansin ng ina ni Nadia na si Tanya na hindi pa nakakabalik ang kanyang anak mula sa paalam nitong pagbabike. Aniya, karaniwang tumatagal lamang ng 20 minutes ang pagbibisikleta ng anak. Hindi na raw kailangan tawagin pa sa labas si Nadia at kusa naman daw itong bumabalik sa kanilang bahay. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, napilitan ng lumabas si Tanya ng kanilang bahay. Inaasahan niya na makikita niya ang kanyang anak na paikot-ikot lamang doon katulad ng lagi nitong ginagawa. Ngunit sa kanyang sorpresa, walang bike ni anino ng kanyang anak ang kanyang nakita. Tinutuban ng masama si Tanya at agad na ini-start ang kanilang sasakyan upang hanapin ang kanyang anak. Nagpaikot-ikot si Tanya sa kanilang komunidad. Imposibleng makalayo si Nadia dahil maliit lamang ang lugar na kanilang tinitirhan. Ngunit matapos ang ilang ikot, bigo itong makita ang dalagita. Isang lugar na lang ang hindi niya napupuntahan, ang area kung saan lagi niyang pinaalalahanan na huwag magtungo doon, ang Lake Jesup. Dali-daling pinisil ni Tanya ang silinyador at nang makarating sa naturang lugar, agad-agad siyang bumaba ng sasakyan at sinisigaw ang pangalan ni Nadia. Inaasahan niya na hindi doon nagtungo ang anak niya, ngunit matapos ang ilang sandali, matapos ang ilang mga sigaw, namataan niya ang isang bisikleta na nakapark sa tabi ng kakahuyan malapit sa lake. Sa kasamaang palad, ang naroon lamang ay ang bisikleta, ngunit hindi niya namataan ang dalagita. Dahil sa takot, panik at kaba, napatawag na si Tanya ng 911. Habang nagpapanik ang kanyang ina, walang kaalam-alam si Nadia sa panganib na nakaamba sa kanya. Habang tuwang-tuwa si Nadia sa kanyang mga nakikita at nakukuha gamit ang kamera, hindi niya namamalayan. Palalim na pala ng palalim ang kanyang natahak sa gitna ng kagubatan patungo sa Lake Jesup. Ilang sandali pa, napatigil ang dalagita at na-realize niya na masyado na siyang napalayo sa tabing kalsada kung saan nakaparada ang kanyang bike. Ngunit matapos siyang subukang i-retrace ang kanyang daan pabalik, lalo lamang siyang nalilito kung saan dapat pumunta. Sa madaling sabi, nawawala ang dalagita. Nawawala siya sa gitna ng mga matataas na puno, matubig na kapaligiran, mga mababangis na hayop at mahigit sa 13,000 buwaya. 2 oras matapos na siya ay may report na nawawala. Lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon dahil sa kanyang panik. Nagtatakbo si Nadia sa kagubatan at bigla itong nadapa. Sa kanyang pagdadapa, tumalsik ang suot niyang salamin. Noong mga panahon na yun, malabo ang paningin ni Nadia kaya nakarely ito sa kanyang salamin upang makakita. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya na-retrieve ang kanyang salamin at kailangan niyang mag-survive ng halos walang makita sa gitna ng malalim na kakahuyan. Isang malakihang search and rescue operations ang inilunsad ng mga otoridad sa Winter Springs. Sa bawat pagpitik ng oras, tila pababa ang tsansa ni Nadia na makapag-survive sa naturang lugar. Bukod sa walang sapat na pagkain at inumin, wala ring sapat na proteksyon ng kanyang katawan laban sa nakakapanginig na lamig ng Winter Springs. Umaabot sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa naturang lugar sa gabi. Kahit na tila katakot-takot ang sitwasyon ni Nadia, kahit na nanginginig ito sa lamig, kahit na napapaligiran siya ng mga buhaya na maaaring tumapo sa kanya, ligtas pa rin niyang nairaos ang buong gabi sa gitna ng kakahuyan. 27 oras matapos na may report ang kanyang pagkawala, nagpatuloy si Nadia sa paghahanap ng daan pabalik sa kanyang tahanan. Gutom, pagod, hirap makakita, dahan-dahan niyang binagtas ang masukal na swamp. Dahil sa ideyang malapit na ang dalagita sa Lake Jesup, minarapat ng mga rescuers na gumamit ng helicopter upang malocate siya. Para naman sa mga rescuers na papasok na naglalakad, iba't ibang protective gear ang kanilang sinuot upang protektahan ang kanilang sarili sa masukal at delikadong lugar na yon. Ngunit para sa dalagitang naka-t-shirt at shorts lamang, baka sa kanyang balat ang iba't ibang kagat ng insekto sa mukha, braso, binti, maging sa kamay. Dagdag pa sa kanyang pasakit ay ang pagkawala ng kanyang sapatos na poprotekta sana sa kanyang paa sa paglalakad sa masukal at matubig na areang yon. Bukod sa pagkawala sa gubat at pagkawala ng kanyang sapatos,
Pagkawala ng sapat na pagkain at inumin rin ang isa pang problema ni Nadia. Sa katunayan, mahigit isang araw na siyang walang nakakain. At kung magpapatuloy ito sa ilalim ng kasikatan ng araw na maaaring umabot sa 40 degrees Celsius, maaaring makaranas si Nadia ng dehydration at makaranas ng malubhang pagsusuka, hilo at kawalan ng enerhiya. Ngunit tulak ng kalam ng sikmura, kailangan niyang kumain. Buti na lamang at likas na matalino si Nadia at alam niya ang dapat gawin. Bilang isang aspiring environmentalist at natural na curious sa kanyang surroundings, naobserbahan ni Nadia ang ilang insekto na kumakain at umiinom sa isang water hyacinth. Bukod pa roon, ang naturang halaman ay nakasalo ng rainwater. Naisip niya na mas ligtas itong inumin kaysa ang mismong tubig sa swamp. Kaya dali-dali niyang dinampot ang water hyacinth at ininom ang tubig na nakapaloob roon para patirin ang uhaw na kanyang nararamdaman. Hindi man sapat, mabuti na ito kaysa wala. Ngunit hindi lang mga insekto ang kanyang naobserbahan sa paligid. Maya-maya ay nakakaramdam siya ng mga malalaking bubbles sa tubigan. Kasunod nito ang paglubog o paglutang ng iba't ibang laki ng buhaya. Matapos ang ilang sandali, nakarinig ng ingay ng helicopter si Nadia at namataan ito sa himpapawid. Sumisigaw ang dalagitan ng tulong mula sa ibaba at kumaway para mapukaw ang atensyon ng mga piloto. Ngunit dahil sa kapal, dami at sukal ang naturang kakahuyan, hindi nakita ng mga piloto ang dalagita. Kahit na gumamit na sila ng special infrared camera upang makakapture ng heat signatures ng tao, bigo pa rin ng mga rescuers na malocate si Nadia. Dahil ang heat signature ng lupa, dahil sa dala ng temperature ay kaparehas ng body heat ng isang tao. Napagdesisyonan ng mga rescuers na i-abandona ang aerial survey. At sa puntong ito, tila natanggap na ni Nadia ang kanyang kapalaran. Ang 11-year-old na natrap sa gitna ng alligator-infested swamp ay tinanggap na ang tila nakatakdang kamatayan. 93 hours matapos na siya ay mawala, matinding gutom at dehydration ang dinaranas ni Nadia. Dahil sa kawalan niya ng sapatos, ang mga sugat niya sa paa ay nagkaroon ng infection na kailangan ng agarang atensyong medikal. Dahil sa kanyang kondisyon, nakaranas na siya ng matinding hallucination at delirium. Nakakita di umano ito ng isang malaking bahay na kulay berde at puti ang bubong. Ngunit nung katukin niya ito upang magtanong sana ng direksyon, na-realize niya na puno lang pala ang naturang bahay at nasa gitna pa rin siya ng kakahuyan. Ngunit hindi lamang yun ang episode ng kanyang paghahalucinate. Sa kanyang paglalakad, tila tinatawag daw siya ng kanyang ina sa malayo at tuwing lalapitan niya ito at yayakapin, nawawala ang imahe ng kanyang ina. Lalong nalungkot at nalito ang kawawang Nadia. Ngunit kailangan niya magpatuloy sa pag-asang siya ay marerescue pa. Ika nga ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Pagsapit ng ika-100 oras mula nang siya ay mawala, ika-4 na gabi na siya ay nasa loob ng swamp. Alam ni Nadia na kung magpapatuloy pa ang kanyang kalbaryo, hindi na niya ito kakayanin. Kaya gawa ng kanyang munting isip, ang kalunos-lunos na sitwasyon na ito ay kanyang inilapit sa may kapal sa pamamagitan ng pagdadasal. Sa oras na nakakaramdam siya ng takot dahil sa sitwasyon, ikinakalma niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghaham o pagkanta. Iniisip niya na lubha na raw na nangangamba ang kanyang pamilya. Baka nga raw na iniisip nilang patay na siya. April 13, 113 hours matapos na mai-report na mawala si Nadia sa gitna ng matinding uhaw, gutom, pagod at infection sa paa. Tila inabandona na ni Nadia ang pag-asang siya ay mahahanap pa. Umupo na lang ang dalagita sa gilid ng isang puno at tila nakatingin sa kawalan. Ngunit isang boses ang kanyang narinig. Palakas at papalapit ang boses na ito. Noong una, hindi niya ito pinansin sa inaakalang hallucination na naman ito. Ngunit noong nakita niya ang isang lalaki na papalapit sa kanya, agad siyang tumayo at niyakap ito. At sa gulat niya, sa wakas, hindi na ito hallucination at isa itong tunay na tao. Matapos ang ilang araw na paghahanap, isang rescue volunteer na si James King ang nakahanap kay Nadia. Agad niya itong binigyan ng tubig at pagkain. Agad tumawag si James sa kanyang mga kasamahan para i-verify ang tagpo. Pinasa ni James ang telepono kay Nadia at sinabi sa telepono, "Hi, this is Nadia and I'm the girl that got lost." Matapos ang heartwarming na tagpo, isang problema ang kailangang malutas ni James at ni Nadia. Iyon ay kung paano sila makikita ng rescue helicopters. Mabuti na lamang at may naisip na paraan si James King at isa itong simple, ngunit kagulat-gulat na solusyon. Matapos ma-realize na hindi sila nakikita ng helicopter,
Agad-agad na hinatak pababa ni James ang mga malalambot na sanga ng puno pababa sa paligid nila. Matapos na maibaba ang ilang mga sanga, nilabas ni James ang mga rolyo ng toilet paper sa kanyang bag at ibinalot niya yon sa mga sangang nakalaylay. Matapos ang ilang attempts, nakita ng mga piloto ng helicopter ang solusyong yon ni James. At ayon pa kay Nadia, di niya daw akalain ng isang simpleng toilet paper ay makakapagligtas ng isang buhay. Kahit na kinailangan ng 2 oras para mailabas si Nadia sa swamp na yon, natapos na rin ang kanyang 115 hours na kalbaryo. Milagrong walang natamong seryosong injury si Nadia. Milagrong hindi siya pinapak ng mga buhaya. Nang makita ng mga magulang ng dalagita ang putikan at puno ng gasgas at kagat ng insekto na katawan ng kanilang anak, pinaghalong awa at tuwa ang kanilang naramdaman. Ayon kay James King, isang milagro daw na nahanap niya ang dalagita. Nagdasal daw siya at sinundan ng sikat ng araw. At dahil daw sa guidance ng Holy Spirit ay milagro niyang nakita si Nadia sa napakasukal at maputik na kagubatang yun. Matapos na ma-reunite sa kanyang mga magulang na si Tanya at Jeff Bloom. Aniya, kahit na pinamumugaran ng mababangis na hayop at mga buhaya, the best pa rin daw manirahan sa kanilang pamayanan na Winter Springs sa Florida. Patunay lamang ang kwento ni Nadia Bloom na kahit ano pa ang ating kondisyon o kalagayan, kaya nating mag-survive sa anumang paraan. Walang mababangis na hayop at sandamukal na buhaya na makakapigil sa'yo kapag may pananalig ka sa Diyos at may tiwala ka sa kakayahan mong mangibabaw sa anumang pagsubok. Ika nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kapag napapaligiran ka na ng maraming buhaya, imbis na matakot, tumingin ka muna sa paligid, tapos tingnan mo sila ng diretso sa mata. Hindatan mo ng isang beses at dumukot ka na ng pera sa bulsa. Simplihan mo lang ang pag-abot ha. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang 2 ko pang channels, ang Mr. Good Vibes Food and Travel at Mr. Good Vibes Shorts 2.0. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.